Ikaw ang tunay na Diyos. And gamitin po natin ang ating mga boses upang papulihan po ang ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Isang papupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sabihin natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pagdakilaan mo, minsan pa pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Lord, maraming salamat po yun, Lord, sa umagang ito po yun na nakasal po yun. At ikot-ikot ninyo ang hinahanap ko sa inyong bayan samba po yun. Maraming salamat din, Lord, sa panibagong umaga na pinagkaroon po sa amin. Lord, patuloy kayo manguna sa umagang ito na alam po namin nandito ang presensya po yun. Sabi mo naman po, may isa mga dalawa na nagkakatipon, ang iyong presensya ay lagi po namin kasama po yun. Sa kabilang po Lord, mga pagsusunod o karamdaman na pinagdadaanan ng iyong mga anak. Pero hindi maging hagdan, Lord, upang purihin at nakilaan kayo sapagat ang araw na ito, Lord, ay araw na dapat na unahin at sambahin kayo sa kaluwalhatian sa mga dakilang naranasan namin sa buhay kayo. Gawin po, Lord, ay mga anak na wala pa dito kayo. Ipo-ingat po ang kanilang mga puso kayo sapagat anak po namin sa kanilang ngayon na hindi na po maganda ang pangyayari kayo pero alam ko kayo na hindi mahayaan na yung mga anak ay mawala sa tawag. Bagpos, Lord, pasunutan ka na kasi pagsiparin dahil sa espiritu na bagay kayo. Nang ganyan, Lord, sa iyong magharin ng salita kayo, patuloy po sa Lord, puspusan ng kabutungan at kaalaman kayo upang maliwanagan lalo ang iyong mga anak. Sapagkat ang iyong salita, Lord, ay lagi ng panghahawakan araw-araw ng buhay kayo.
Bumubugol sa inyo sa mga Pinoy kapaawin sa mga ito kayo. Patuloy po kami sa pusa ng karunungan, ng kasiglahan, na alam po namin na sa magitan ng ang pag-awin kayo ay napapupurihan ka namin at dinadakila ka namin kayo. Kaya po yun, alam po namin na hindi niyo hayaan ng mga anak ay bangtang po yung pagpapatuloy niyo kami pinapalakas at pinapatibay po yun sa palatang kaaway po yun ay hindi lang sa tabi-tabi. Pero hindi yung Lord ang hadlang. Hindi siya ang hadlang po yun upang po rin yung kapayanan. Bagkot kami po ay mapalakasan at magkaunawaan sa iyong presensya po yun. Muli po yun sa iyo po ang papulit pasalamat sa tamang pangalan ng Jesus. Amen. Yan, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! And ang lahat po ay gamitin po natin instrumento ang ating mga kamay upang palakpakan po ng malakas ang ating Panginoon. Sa kabila po ng wala man po instrumento ay hindi po ito hadlang upang papulihan po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan po. At sa lahat po, sa araw-araw po, ay tunay na kasama natin ang Diyos sa lahat ng mga pagsubok na kinakaharap natin. Hallelujah! Tinayahan po lahat na batiin po ang isa't isa ng maigi sa kanilang mga labi at galak sa kanilang mga puso. Amen! Kasama natin ang Diyos. Di ako nangangamba. Di ako nababalisa. Kasama natin ang Diyos. Isa po, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako nangangamba. Di ako nababalisa. Kasama natin ang Diyos.
Wala nang ilipas sa ligayang nadarama ko. Pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ay alay. Walatin ka, napakailanman.
At ngayon po ay inanyayahan ko po ang lahat na gusto pong tumayo dito sa harapan upang pasalamatan ang ating Panginoon sa ginawa ng pagpapala at pagpapalo na sa buong isang linggo. Malaya pong pumunta ang lahat dito sa harapan. Pabalik sa bayan ng Pilipinas. Pabalik sa ko sa Pilipinas. Nagpapasalamat ang Lord dahil sa pag-iinit niya sa bawat biyahe namin talaga. Ang biyahe namin kahit tumatagos ang sikat na araw. Pag kailangan ang biyahe. Puri naman ito sa buhay at kalakasan na patuloy na sa kaloob sa bawat isa sa amin. Lalo na sa mga sa operatiba na tuloy na kahit walang sweldo, talagang nariyan sila para tumulong sa amin para makaraos sa pagdala ng safety. Nagpapasalamat ako sa talagang makikita mo yung suporta. Uli ng Panginoon sa mga kasama mo na tuloy na magkawang luwa at walang safety. Uli ng Panginoon dahil nandiyan siya ang ko ng kapalan ang mulo ng isang operatiba na hindi ko kasama sa pagtuloy na sa buwan sa Diyos ang pagtuloy.
Ating pong buksan ang ating Biblia sa Mateo chapter 5, verse 14 to 16. 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatapot. 15. Walang tao ang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng bangag. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang mapanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na sa langit. Natawagan ko po si Pastora Gideon Sala para sa mensahe ng araw. Hello. Okay. So, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po ang ating isang linggo? Kamusta po ang ating paglilingkod sa Panginoon? Kamusta po ang ating pagmamahal sa Diyos? Ating oras po ng panambahan ay 10, hindi 10:30. Meron po tayo Sunday school. Kanina, hindi nakapag-Sunday school dahil wala din Sunday school. So, tayo po ay maging matapat sa oras na ating binibigay sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, ang mga panguya sa lahat, tunay ang Panginoon na sa umagang ito, ang aming kanayang tinataas, pinadakilan Panginoon, at pinapapurihan. Salamat po sa iyong kabutihan na patuloy mong ibinibigay sa amin. Kasama sa Panginoon sa lahat na aming mga ginagawang hindi ko nagiging nagdudugtog sa inyo. Salamat Panginoon na kayo po ang Diyos na napapatawad. At patawarin mo din kami Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang. Sa lahat ng mga bagay na aming pinagawa. Sadya manuhitin Lord. Ay patawad Lord. Dunay na Panginoon. Ito, masamahan mo kami muli sa iyong mga salita namin pong pagbubulay-bulayan. Maging lakas po ng aming spiritual na relasyon sa inyo. Nawa ang inyong sa Holy Espiritu, ang patuloy kong gagawin sa amin, at nagpapaintindi po ng lahat ng aming maririnig sa mga ganito. Pero salamat po na nilangin po namin na patuloy po kayong humipo sa bawat puso ng bawat isa. Ay kung patuloy Lord na matok sa puso ng bawat isa, patuloy kong ibigay Panginoon ang kanilang mga panahon, ang kanilang oras para sa paglilingkod sa inyo. Lord, purihin ka, takinahin ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so umaga po nito ay bidang-bidang brown out. No? Buti may ilaw, may kuryente kayo ngayon. Sa San Jose ay partial lang. Sa area namin ay hanggang ngayon ay wala pa. Kahapon hanggang ngayon. So, talagang napakahirap kapag nawala ng kuryente. No? Dahil mainit. Parang ang San Jose nagtala ng pinakamataas na init kahapon. So, sa umaga ito, tayo po ay magbulay-bulay yung salita ng Diyos. Gusto ko po itong nakasimulan sa towel. No? Ano ba ang purpose ng towel? Ano ba ang layunin ng towel? So, ang towel na yung pinakamataas na pinatayo. So, pwede mo ang towel ay ginagawa upang makita mo, ma-overlook mo yung kapaligiran. No? Pumunta ka sa taas, at makikita mo nila kung nararamdaman sa Saudi Arabia kami, yung pagitan ng Damang at Bahrain, mayroong isang line na napakahaba na nagdudugtong sa bansang Bahrain from Saudi Arabia. Ang haba yung tulay na yun, napagdugtong nila. At doon sa gitna ng tulay ay mayroong maliit na city. Doon mayroong isang tower na mataas.
dugtong na lugar na yun, ng Bahrain at ng Saudi Arabia. So, pwede ang purpose ng tower ay pama-overlook ng mga magagandang tanawin. At pwede din po maging landmark. No? Sinabi mong, nalala ko si Candice, nung pumunta kami ng lugar niya, sa anak ni Pastor Moriari. Sabi niya, pumunta kami ng lugar niya, sabi niya, ang landmark po namin ay yung Ferris wheel. Abay, sa dami ng Ferris wheel. Sa dami ng Ferris wheel. Hindi pala pwede maging landmark ang Ferris wheel kasi ang daming Ferris wheel. Pero sabi naman, pag sinabing landmark, ito yung lugar kung saan siya na yung makikita mo, nalatisa. Okay, so pwede po ganun yung tower, no? Pwede maging landmark. Palatandaan na yung lugar na yun na pupuntahan mo. Okay. Pwede rin po isang maging guide ng tower. Nalala yung lighthouse? Okay. Ang lighthouse, sa taas na ganyan, tapos merong light na umiikot-ikot. Kaya ang purpose nun, kapag may nawawalang barko, ang magiging guide niya yung lighthouse, yung ilaw. No? Pwede siyang maging guide. Yun ang purpose ng tower. Then, pwede rin po siya maging light o liwanag ng kanyang sa kanyang kapaligiran. So, yan po ang purpose ng tower. So, ano bang light? Ano bang light? Ang light ay liwanag. Ang nagbibigay, liwanag. Nagbibigay ng gabay. Nagbibigay ng tawag nito, daan. Okay. So, kaya nasabi ko sa inyo, ay napakahalaga ng energy, ng ilaw. Dahil pag walang ilaw, ang hirap kumilos sa gabi. Diba? Kahit nakabila lang dyan, bakit may ilaw ka, mahalaga na yun. So, ano ba ang ilaw? Sa Old Testament, so maraming beses na binanggit ang ilaw. Kaya matapos talikhain ng Diyos, ang langit at ang lupa, ang unang binanggit ng Diyos ay magkaroon ng liwanag. Okay. So, yun, no? Gano'n, no? Gano'n, ang ginawa ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. So, naglagay ang Diyos na ang buwan at ang araw upang maging liwanag at panglaw. Sa panahon din ng paglalakbay ng mga Israelita, papuntang Promised Land. Ito po yung Canaan, Promised Land ng panahon na yun. Na ngayon, ito na po yung bansang Israel na nambobomba sa Iran. Okay. So, alam niyo ba na ang Turkey, ang Iran po ay Latin Babylonia. Okay. So, napaka-biblical ang mga lugar na yan. Okay. So, nung panahon na naglalakbay, ang mga Israel, ginamit ng Diyos ang pillar of fire. No? Ang haliging ilaw, ang haliging liwanag, habang ang mga Israelita ay naglalakbay papuntang Promised Land, papuntang Canaan. So, ginagabayan sila ng pillar of fire habang sila ay naglalakbay sa daan papuntang Promised Land. So, ganun po ginamit ang ilaw sa Old Testament. So, ang tanging ilaw na nagbibigay ng buhay ay tanging si Jesus. Okay. Sabi ko sa John 8:12, He is the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay na hindi na lalakad sa kadiliman. So, ang tanging ilaw ay si Kristo. At ang sabi niya, kapag tayo ay sumunod sa Kanya, magkakaroon tayo ng ilaw at hindi na tayo lalakad sa kadiliman. See? Ang sumusunod kay Kristo ay hindi na lalakad sa kadiliman. So, tayo mga believer na nananampalataya kay Kristo, na sumusunod kay Kristo, ay hindi na lumalakad sa kadiliman. Dahil yung sabi niya po dito
ang sumusunod sa akin ay Kristo ay magkakaroon ng ilaw at hindi na mabubuhay o lalakad sa kadiliman. So, ang tanong po, tayo ba ay mga followers ni Kristo? Kung ang sagot niyo ay oo, then, tayo po ay liwanag ng mundo. Okay. Kung ang sagot niyo po ay oo, tayo po ay, ikaw ay liwanag ng mundo. Kung paano maging ilaw si Kristo sa mundo, ganun ka din. Dahil ang sabi niya, ang sumusunod sa Kanya ay di nalalakad sa kadiliman. Sabi ko sa ating binasa, Matthew 5:14-6, kayo ang ilaw ng salibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Amen. Kapag ang lungsod, imagine ninyo, burol yan, may lungsod dyan. Kaya bang itago yan? Hindi maitatago ang lungsod. Hindi maitatago yun. Pag sinabi mong lungsod yan, nagliliwanag yan. Okay, so, hindi maitatago ang lungsod sa ibabaw ng burol. Sunod na po. Walang tao magsisindi ng ilaw at pagkatapos ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng bahay. See? Walang magsisindi ng ilaw. Pagkatapos ay ilalagay. Tatago mo lang. No? Kundi, lalagay mo yun sa ilaw sa center para ito ay maliwanagan ng buong kabahayan. Number 16. Ngayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng tao upang makikita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong amang nasalaman. Okay. So, i-compare po tayo sa light po. Light means glow, shine. Pag sinabi mong light, nag-glow, nag-shine, nag-meaning. So, naalala ko po nung panahon na kami nasa bukid. Nung mga age ko po grade 4 ako siguro o grade 5. Kasi grade 6, saka siguro na ako eh. Grade 4, grade 5. So, ang panahon na yun, ang hanap buhay ng mga magulang ko ay nagtatanim ng tabako. Okay. Nagtatanim ng tabako kami, pinagtutuhog ng tabako. Pinutuhog namin yun. So, mostly nangyayari ko yan sa panahon ng sa umaga, mamimita, and then sa umaabot ng gabi, yung pagtutuhog namin. So, ang panahon noon ay usong-uso pa ang muron. Alam niyo yung muron? Sino talagas ng muron? Okay, yung mga bata ngayon, hindi na alam yung muron. Okay. Bote ng gin na nilalagay ng tela at merong gas. Okay. So, ganun po ilawan namin. Kapag umabot mga dilim, kasi tutulog. So, nilalagay natin ng tatay niya, pala ng muron. No? Pagkatapos nun, ganun na pong ilong mo. Ay, sigurado. Uling na. Okay. So, ganun po yung buhay ng mga panahon na yun. Ginagamit namin ay ilaw ay muron. Pagka medyo may kulman ka na, sosyalin ka na noon. Medyo rich ka, konti-konti kulman ka na. Okay. Pero nung mga panahon na yun, ay dimuron pa lang kami. Kaya ginagawa ng tatay ko, nilalagay niya sa gitna upang lahat kami ay makapaluhog ng tabako. Okay, so, ang point ko po dito, yung pong ilaw ay inilalagay sa gitna. No, hindi ilalagay o tatago. Okay, so, ang Diyos po ay kinumpare tayo sa liwanag. Sa liwanag na kung saan tayo ay maglilingling sa gitna ng dilim. No? Ganon po tayo kinumpare ng Diyos. Na tayo ay glowing in the dark. Na nagliliwanag sa gitna ng dilim. So, yung pong buhay natin, no? Yung pong buhay natin ay nagsisimbolo na liwanag. Yung buhay natin na ito, ang siyang liwanag. So, ano po yung buhay natin? Ito yung testimony. Yung testimony, yung pagtutuo ng buhay natin. Ito po yung liwanag na sinasabi dito na yung buhay natin ay isang pagtutuo
Sa libutan ito, ang patutuo mo, ang buhay mo, ay isang ilaw. Pagliwananin mo ito sa harapan ng mga tao. Doon tayo magnining sa harapan ng mga tao. So, meron po na akong tatlong mahalagang katotohanan sa pagiging ilaw. Una po ay ang choose to shine. Piliin po natin ang lumiwanag, ang magnining. Hindi po ito optional. Ito po ay isang command. No, na piliin natin ang magnining. Piliin natin na magnining ang ating buhay, ang ating patutuo para sa iba. Shine naturally. No? Tayo po'y magnining na natural. Paano po ito? Paano po'y magnining na natural? Bahagi mo kung paano ka binago at paano ka binabago ng Diyos. So, hindi mo na kailangan maging bachelor. Hindi mo na kailangan magkaroon ng degree. Kailangan attorney, na maging doktor, na maging teacher, na maging professional para ikaw ay mag-shine o magliwanag o magnining naturally. Be natural. Kung paano ka binago ng Diyos, doon ka magnining. Kung paano ka binabago ng Diyos, naturally. Okay. Paano po ba ito? Paano ba yung shine naturally? Shine natural. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas mo, unti-unti kang binabago ng Diyos. Kung noon, hindi ka mahilig gumiti, pero nung kay Kristo ka na, unti-unti ka nang marunong gumiti. Okay? Kung noon, mula sa mga walang kabuluhang salita o walang kabuluhang usapan, ngayon na kay Kristo ka na, unti-unti na nagkakaroon ng kabuluhan ang iyong pinag-usapan. So noon, puro chismis na ginagawa mo ngayon, less chismis na lang. Kunti na lang. Kung noon, puro mura ang narinig sa bibig mo. Pero ngayon na kay Kristo ka na, 1% na lang. Kung noon, grabe maging mainit ang ulo mo. Pero ngayon na kay Kristo ka na, 1/4 na lang yung init. Ibig sabihin, pag shine naturally, meron pong changes. Meron pong pagbabago, unti-unti. May pagbabago, hindi ka nanatili doon sa ugali mo noon, kundi may pagbabago. No? Mayroong changes. Mayroong natural na pagbabago ng buhay natin. Pangalawa po ay shine naturally, shine openly. No? In verse 15, di nagsisindi ng ilaw tapos ilalagay sa ilalim ng banga, kundi ilalagay ito sa tamang patungan upang mailawan ang lahat. Okay. So, shine openly. Sabihin, magliwanag ka ng bukas na liwanag. Huwag kang magtatago o huwag magtatago na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Huwag mong itatago na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Like Peter. Sabi ni Peter, may lumapit sa kanya mabatang panahon na pag nanguhulihin na. Sabi ni Peter, sabi ng babae na lumapit kay Peter, kilala kita. Kasama kami dito ng lalaki yun. Kasama ko ni Jesus. Sabi ni Peter, wala akong alam dyan. Wala ako. Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. Sabi ni Peter, maya-maya, lipat naman sa isang lugar. Ito. Okay, sabi naman sa babae, wala, kilala kita. Kasama kami ni Jesus. Sumagot si Peter, sinusumpa ko, di ko kilala ang taong niya. Okay. Lumipat na naman siya ng lugar. Maya-maya, nakita na naman sa ilang sandali, nakita na naman siya ng babae. Kasama ka ni Jesus. Sabi ni Peter, pausahan ako ng Diyos.
kung ako'y nagsisinungaling. Pagkatapos mo, naalala ni Peter, sabi ng Panginoon sa Eladong, pagtatatwa mo sa akin, ay titila ako ang tumila ako si Manok. At naalala niya yun. Ang sinabi ng Panginoon, totoo ka. Kaya, lumabas siya sa lugar na yun. At umiyak ng umiyak ng may kapakitan sa kanyang bibig. So, itinatuma niya ang Diyos. Itinago niya ang Diyos. No? Tinago niya na siya ay tagasunod ni Kristo. Kaya ang nangyari yun. Iyak-iyak ang Diyos siya. So, mga kapatid, ganun din po tayo minsan. Minsan, hindi natin maamin sa katabi natin na tayo ay Kristiyano. Bakit kaya? Minsan, sa 10 taon ng kasama mong kaibigan mo, hindi kanya pa rin kilala ang Kristiyano ka. Kaya alam niyo yung hunyaho? Yung animal, yung insekto na kapag pumunta doon sa isang lugar, ay nagiging kakulay niya rin. At sa isang kahoy, pag pumunta ulit siya, nagiging kakulay niya rin. Minsan ganyan ang Kristiyano. Hunyaho. Kung saan nakadikit, yun ang kulay niya. Kung saan nakadikit, ganun ang kulay niya. So, tinatago na siya ay follower ni Kristo. Nagtatago na siya ay tagasunod ni Kristo. So, manalangin ka kapag kumakain ka sa labas. Yan ang gumagawa. Kapag kumakain sa restaurant, subo na lang. Nahiyang manalangin. Kapag pinapag-pray ka sa mga event, go! Pagkakaroon mo yung lecture si Jesus. At pinalangin mo yung isang meeting, go! Huwag kang matatakot na i-proclaim kakilala na ikaw ay Kristiyano. So, ipakilala po natin na tayo ay isang tagasunod ni Kristo. Huwag po tayong maging kagaya ni Peter na itinatuwa ang Diyos. Hindi ko kilala yan. Sinusumpa ko. Parusahan ako ng Diyos. So, mga kapatid, shine openly. No? Manalangin po tayo sa labas. Kapag may request ng panalangin, sa meeting, manalangin po tayo. Huwag lang po sa sayawan. Huwag lang po sa diskuhan. Pag-pray mo ngayon, sayawan natin diskuhan. Paano pag-pray yung gawain ng kaaway? Diba? So be wise then. No? Kapag mga meeting, mother, sino? Share the word of God. Share the gospel. Pero kapag mga sayawan at disco na, huwag mo naman ang ipanalangin nyo. Shine! Here and there. Mag-shine ka dito at doon. So, magninig ka dito at doon. So, naniniwala po mga kapatid na kayo ay inilagay sa bawat position nyo. Ikaw, Lorna, nilagay ko dyan sa position nyo. Johnny, nilagay ko dyan sa position mo. Si Ma'am Rose, si Vince, si Jubel, si G. No, doon sa mga lugar-lugar nyo, para kayo ay mag-shine. Para kayo ay mag-ibig. Para kayo ay mag-iwanag. So, naniniwala ako na kayo ay inilagay ng Diyos dyan sa mga bagay na yan, sa mga lugar niyan, sa mga position nyo na yan, para kayo ay mag-iwanag sa lugar na yan. Para mag-share. Dahil, buhay nyo ka lang, makikita namin. Ito si Lorna, paano ba ito magalit? Pagka may mga sitwasyon sa pagpupulog, paano ako magalit? Nagiging pigri ba ito? Pero lumalabas ba rito yung mga kamandag sa kanyang bibig? So, gano'n. Pagka ikaw isang kilalang Kristiyano at makakilag ang iyong pagkatao sa iyong posisyon na yan. Pero naniniwala ako na talagang inilagay kayo dyan sa mga posisyon, sa mga kalagayan nyo, sa mga lugar kung saan kayo para
tayo ay magliwanag, para ay magdinig, para kayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. God has set you in a high position as a knight. So, nilagay ka ng Lord sa lugar na yan upang maglinig, upang magliwanag, upang makabahagi ng salita ng Diyos. Kung hindi mo kaya sa panalangin lang, magsimula ka sa panalangin at doon makikilala ka na ikaw ay isang tagasunod ng Kristo. Pangalawa po, spread out light. No? Spread. Pag sinabing spread, ikala, expand, multiply, extend. Yun ang ibig sabihin ng spread. So, ikalat natin ang liwanag. No? Hindi ka sabi, hindi ka magsisindi ng ilawan, na dyan mo lang, kukontrolin mo ng liwanag. Kundi ilalagay mo yan sa tamang patungan upang lumiwanag ang lahat. Okay. So, to receive. Ang spread of light ay upang makita ka. Upang makita ang iyong mga gawa, ang katangian ng Diyos sa buhay mo. Okay, ito yung sinasabi ko na walang kalakip. Kapag ang pananampalataya mo ay walang kalakip na gawa, ito ay patay. So, pinakailangan yung liwanag natin ay mahayag, makita ng mga tao sa ating kapaligiran. Yung katangian ng Diyos ay makita ng tao sa buhay natin. Upang makita, sabi sa verse 16, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Okay? Yung pananampalataya natin na nilakipan natin ng gawa, yun ang dapat na makita ng mga tao na sa ating kapaligiran. To be seen. No? Dapat makita yan. Hindi mo tatago ang iyong liwanag, kundi ihahayag mo, ipapakita mo ang iyong liwanag. Ito yung ating mga gawa. Ito yung ating mga inaksyon. Sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, ang tao ay nakatingin sa atin. Okay? Sa ayaw at sa gusto mo. Kapag ikay, sinabi mo, Kristyano, ikay mananampalataya ni Kristo, sa ayaw sa gusto mo, nakatingin ang tao sa'yo. Kaya pagpigilin natin, sabi sa verse 16, pagliwanagin ang inyong ilaw. No? Pagliwanagin. Manatiling maliwanag. Ito ay nasa gitna, hindi nakatago. No? Manatiling maliwanag. Maliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. So, hindi dapat natago. Hindi dapat ang buhay natin na nagliliwanag sa harapan ng maraming tao. Dapat taglay natin ang fruit of the Holy Spirit. Ito po yung joy, love, peace, patience, kindness, faithfulness, meekness, self-control. Kasama po dyan na nakikita sa buhay natin. No? Nakasama po ang joy, kasama ang love, kasama ang patience, kasama ang pagpihan, ang katapatan, kasama ang pag-amuan, kasama ang self-control. Oh, yung self-control na yan, dapat laging nasa ating mga buhay kapag nasa harapan ng mga tao. So, di ba? Padilim ang kilit. Padilim ang kilit ang puno natin eh. Kaya pag wala ng self-control sa Panginoon, kinakailang bigyan mo ng self-control. Okay. Maniniwala kaya ang tao sa akin? Hindi. Sapagkat yung ang salita ng Diyos, kapag ka wala ang self-control, sasabihin, ikaw nga, walang turo ng self-control, ikaw nga, walang control ng sarili mo. Pag nagsalita ka, dire-diretso lang. Walang preno. Okay. So, dapat paglay ko natin yung love, yung joy sa buhay natin. And, ito ay dapat na nakikita at ito ay dapat na nagiging guide. Okay. Nagiging daan ka ng pagkakasundo. Hindi ka nagiging daan ng away-away. Okay. Sige, guide ka eh. Nakikita ang buhay mo at nagiging guide ka.
Okay. Nagiging daan ka ng pagkakasundo. Hindi ka daan ng pagkaaway-away. So, marunong ka mag-handle ng sitwasyon. No, Lorna, may nag-aaway sa inyong buo. Paano mo na-handle ang sitwasyon? Hindi ka pwedeng maging bias. Dapat pakinggan mo ang side by side bago ka humatol. Okay. So, marunong tayo mag-selling ng problema at pagbigay ng advice. Biblical advice. Hindi natupad ka, patupad mo din. Hindi ka naman advice. Hindi naman nakaitulak mo din. Pinupukap-pukin mo din. Hindi ka naman advice ng Kristiyan. So, tumigay. Magindaan po tayo ng pagkakasunod para kapatid. Marunong tayo mag-handle ng sitwasyon, ng problema. Magbigay ng advice, biblically advice. Marunong tayo mag-approach ng bago ng mga pangyayari. Bakit ginawa mo? Hindi ganon. Dapat marunong tayo mag-approach sa mga pangyayari ng mga sitwasyon ng buhay namin. So, tumigay. And to warm. Tayo po ay magbibigay ng joy, ng kagalakan sa ating mga kasamahan, sa trabaho. Ang nangyayari ko sa kasamahan sa trabaho. Magbigay ng kagalakan. Hindi ka nagiging cause ng problema. Hindi ka nagpapainit ng takot, kundi nagpapacool down ka. Ikaw, gano'n pa dapat. Gano'n po tayo dapat. Tumon. No? Tayo po ay nagpapacool down. Hindi po tayo nagpapainit. Hindi to tayo nanggagatong. No? Init na lang. Sige, tumano pa rin. Init na lang, tumano pa rin. Hanggang sa naging ilang degrees ng kanyang init, sa tabog na siya. So, tayo mga Kristiyanong hindi. Dapat tayo nagpapakalma ng sitwasyon. Okay. Manahimik ka muna. Mag-isip ka muna. Bago natin siya sabi. Hindi, tara na! Girahin mo natin! Yan ang sinabi sa'yo. Sige, tara. Confrontahin natin kaagad. So, ang Kristiyan po, nag-i-spread ng ilaw, nag-i-spread ng salita ng Diyos, nag-i-spread ng mga bagay na mabubuting gawa natin, ay dapat nakikita, dapat nagiging guide, at dapat nakakapagbigay ng comfort. No? Tiyak na comfort. So, ang other katotohanan ko dito ay, God has put you in a position to give life, to lead sinners to life in Christ. Nilagay ka ng Diyos sa posisyon na yan para magbigay ng ilaw at maging daan sa mga makasalanan upang makalapit kay Kristo. So, nagiging daan po tayo doon sa mga makasalanan na makalapit kay Kristo. Hindi tayo nagdadala ng mga tao o hindi tayo nagagay para ihiwalay kay Kristo. Kundi tayo po ay tagapagdala. Nilagay tayong ilaw, liwanag sa lugar, sa mga lugar ninyo, ang kinaroroonan ninyo, sa mga posisyon nyo, tatahanan natin, nilagay ko tayo dyan ng Panginoon para yung ating mga kasambahay ay malit natin kay Kristo. Madala, ito mga madala mong asawa mo, dahil kapag ka uminit ng ulo ng asawa mo, sabayan mo ng init, hindi mo na siya madala. So, mahirap po na magdala ng kaluluwa kay Kristo kapag ang buhay natin ay hindi maayos. Alam niyo mo, kahit hindi tayo marunong magsalita, hindi tayo marunong mag-share ng gospel, pero kapag ang buhay mo ay nakikita ang pagbabago, maniwala po kayo sa akin yung hindi. Susunod ang tao. Ma-amaze ang tao. Bakit siya naman? Bakit siya naman? Dahil si Kristo ay nananahan sa buhay niya. So, inilagay ko tayo ng Panginoon sa bawat posisyon na yan upang magdala ng kaluluwa kay Kristo. Okay, number 3 po. Last. To fulfill His purpose. Verse 16. Para
ikumpleto para ma-perform, para ma-implement yung layunin ng Diyos upang papunihan ang iyong Ama. Ano po ang bottom line ng lahat ng yan? Bakit sinabi ng Diyos na pagliwanagin mo ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita ang iyong mabuting gawa? Ano ang layunin? Purpose. Upang mabigyan ng kapunihan ang ating Diyos Ama. Yun po. Bakit ka dapat magliwanag sa harapan ng mga tao? Bakit dapat makita ang iyong mabuting gawa? Upang ang Diyos ay magbigyan ng kapunihan. Okay. Upang ang Diyos ay magbigyan ng kapunihan. Kaya tayo ay dapat magliwanag at dapat maipakita ang ating mabubuting gawa. So yung quality, yung kwalidad po ng ating mga gawa, yung ating pananamatahan na may kalakit na gawa, yung mabubuting gawa, yung mabubuting bagay, na dapat makita sa buhay ng isang Kristiyano, ay dapat makita sa atin. So, yung impact po ng pagbabago sa buhay natin ay dapat din makita. Yung impact, yung change. Dapat may change tayo. May pagbabago. And make the growth day by day. No? Makita yung impact ng pagbabago at ito ay nangyayari sa atin araw-araw. Day by day ng ating paglago. At last po, life bring glory to God. Yung buhay natin ang magbigay ng kapurihan sa ating Diyos Ama. So, mga kapatid, para po mag-fulfill yung purpose ng Lord sa buhay natin, kailangan makita yung ating mabubuting gawa. Kailangan magliwanag yung ating buhay. Upang main purpose ay mabigyan ng kapurihan ang ating Ama. Sino po ang nabibigyan ng kapurihan sa buhay nating nagbabago? Di ba ang Diyos? Pero kapag ang buhay mo ay walang pabago, sino ang unang namumudya? Di ba ang Diyos? So, kaya kung gusto natin ay mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoon, pagliwanagin po natin ang ating mga gawa. Upang ang Diyos ay mabigyan ng kapurihan. You are created for His purpose. Ikaw po ay nilikha. Tayo po ay nilikha ng Diyos sa isang layunin ang upang siya ay mabigyan ng kalahatian. Ito po yung dahilan kung bakit po tayo ay nilikha ng Diyos. Upang siya po ay ating pilihin. Upang siya ay mabigyan natin ng kapurihan. Upang mabigyan po natin ng kalahatian. You are created for His purpose and glory. So mga kapatid, tayo po nilikha ng Diyos para sa kanyang kapurihan at kalahatian. So meron po tayong papel na ginagampanan. Hindi lang po tayo basta inuluwag sa mundo ito na wala lang. Kundi meron po tayong purpose. Meron po tayong layunin. Meron po tayong gagampanan na papel. Meron po tayong gagawin ng mga bagay para sa ating Panginoon. So, hindi ka nilikha ng Diyos na parang wala lang, kundi nilikha ka ng Diyos sa isang layunin. Upang siya ay mabigyan ng kapurihan at ng kalahatian. Yun po ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kung gusto po natin magningning sa harapan ng Panginoon, ipakita, pagliwanagin po natin ang ating mga ilaw. Yung kung ilaw nito ay ating buhay. Yung ating patotoo, yung nagbabagong buhay kay Kristo. At makita yan sa ating mga gawa at upang mabigyan ng kapurihan ang Panginoon. So, mga kapatid, keep shining. Patuloy po tayong magdinig, magpatuloy po tayong magliwanag para sa kapurihan ng Panginoon. Amen!
Pagliwanagin natin ang ating mga ilaw. Pag-igihin natin ang ating mga buhay. Pag-ibayuhin natin, ipakita ang mabubuting gawa ng dahil kay Kristo. So, ang ating buhay ay isang patotoo. Ang ating buhay ay isang tanglaw. Ang ating buhay ay isang kabay. Para sa mga kaluluwang hindi pa nakakalapit kay Kristo. Paano nga po maniniwala sila kung mismo tayo, kung ating ilaw ay ating tinatago? So, ilantad po natin ang ating buhay. Huwag po tayo matakot. Kapag si Kristo po ay nananahan sa atin at 100%, tayo po ay nagbabago. Huwag po tayo matakot na ihayag na tayo ay follower ni Christ kapag tayo po ay nagbabago. So, keep shining. Patuloy po tayo mag-iwanag at tuloy ang Diyos ang bumilo sa buhay natin. Tayo po'y madalangin. Panginoon, tunay na Panginoon na muli ay pinaalala mo sa amin ang kami Panginoon ay ilaw. Parang maniniwanag, kami po ay guide. Kami Panginoon ay panglaw ng maraming mga tao ka. Lord, tulungan mo nga kami Panginoon na sa aming paglahad bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Lord God, ay makapanglaw na kami Panginoon ng mga buhay na pwedeng magbago. Magitan ng buhay namin Panginoon ay babago sila. Magitan Panginoon ay mga totoo. Panginoon ay magliwanag ang kanilang mga buhay. Lord, tulungan mo kami Panginoon na aming may pamumuhayaw ng mga salita. Upang kami Panginoon ay makapagdala ng kaluluwa sa iyong lugar. Lord, alam mo Panginoon na ginagamit mo. Dinadala mo kami sa bawat sitwasyon. Dinadala mo kami sa bawat posisyon. Sa bawat lugar. Upang kami Panginoon ay iyong gagamitin. Lord, tulungan mo kami Panginoon na maging powerful po ang aming mga salitang balitaan. Tulungan mo kayo Panginoon na patuloy pong mag-commit sa inyo, Lord God. Ibigay Panginoon ang aming buhay. Ibigay Panginoon ang aming mga panahon at oras. Lord God, tunay na o Diyos, sa umaga nito, kami po'y ilaw. Kami po'y tanglaw. Kami po'y magay. Panginoon. Hindi kami nagtatago. Hindi po kami nagtatago. Bagkus kami Panginoon ay patuloy na magsasabi na kayo ang aming Diyos. Salamat po sa umaga nito. Kayo po aming tinataas at tinatahila sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo, magkano po sa pag-ibigay na lima po sa nagpapang verse sa Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong ka, siksik, dindig at umaapang. Paang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat ng inakasyo sa iba ay siya di kalamiting panukat sa inyo. Sabi po dito, kayo po ay pagbibigay hindi po mawalanay, hindi po isang akong faith po. Kapag tayo po ay nagbibigay, tayo ay po. Kapag tayo po ay nagbibigay ng bukas sa puso, ay pinapangako
Praise the Lord. Kailangan ko po lahat ng tumayo. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos, ay sinabi niya, di ko lahat ng pangako niya, lumalalas ang pagpapalang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala, aking nakamtana. Minsan pa sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos, ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalalas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala, lumalagas ang pagpapala, lumalagas ang pagpapala, aking nakamtanan. Ayan. So, yung schedule po natin, every Sunday po, meron po tayong Sunday school every 9 a.m. Sunday service po, 10 a.m. Prayer meeting po, every Wednesday, 6 p.m. Saan po? Sila, Bradley Brando po. Tapos, yung youth fellowship practice po, every Saturday po, 2 p.m. po. Tapos, ano ka po?
Yan. Okay. Survey. Wednesday. Ano nga? 3 and 4. Sabado. Webes, Biyayas, Sabado. Sino ang sa kanya ay D7. Okay. So, isa na naman tayong gumawa sa loob ng isang taon. Kaya natin natin ang ating sabay. Oras, tayo ka, tayo. Kasi naliwanag na sa 5. Sama-sama tayo. Usapang Kristiyano. Usapang Kristiyano, tayo ay sama-sama tutuan mag-worship. So, D7. D6, right? D7. Okay. 5 o'clock. Dapat andun tayo 5. Para hindi mainit ang ating pag-worship. So, ang para hindi ko kasi, hindi ko makabala sa pagkakanta. Kung kanya yung tayo dala na pagkain. Pwede mo magdala tayo ng iyaway. Okay? Tapos kape, dala tayo. Pwede mag-inom dito, Ken? Tubig na mainit. Hindi mo ito. Okay. So, mag-a-assign na ba tayo o hindi na? Okay, ikaw ba liwanag mo?
Nakabidyo ka. May irita ka. Ano kasi sensitive? Hi guys! 14 days video. 40 days video. Nakabidyo ka. 40 days video. Kung sino yung mag-i-stay. Hi guys! 40 days Kung sino mag-i-stay. Hi guys! Tayo mag-i-stay doon, magdala. Sikat na to, sikat na lang. Kituto yan. Kituto. Magdadala na sila. Magdala mo. 40 days video. Isang pwede to. Okay. Paliwanag mo yan ha. Yung mag-i-stay, bring your food. Ay, Lorna, pabili nga ako tayo ng isa. Baka mag-ilaw tayo. Ay, hindi ko lang mahalo na ng pulmate. Okay. So, doon sa dati natin. Okay, pasok na rin ako sa mga kape. Walang persahan to. Yung gusto mo eh, sabi mo eh. Yung nanatili doon, magdala ng kakainin. Nahihilo tayo. Magdala ng kakainin. Okay? So, kung wala na po, tayo po lahat ay sumayo at ano yun. Ha? Ano ka? Parang wala akong nakapag-prepare ng one to three. Wala. Wala akong prepare po. Malipat po ng mga yun. Wala akong prepare eh. So, kapag doon na po. Okay? Bago tayo tumayo, panalangin. O Diyos na po kami sa lahat, Diyos na po kami pinagpilihan sa mga Lord. O Diyos na po nagpasalamat, Lord, dahil lipot-lipot po kami, Lord, at ang kasama sa iyo, Lord, at puro sa araw na pagkaka, Lord. Ay maraming salamat po, Lord, sa mga salita, Lord, hindi ko naglalaro sa araw na po, Lord. Ngayon, ang sa amin, Lord, ang salita, Lord, na buwa po namin, Lord, ang mga sabi, Lord, sa iyo, Lord, pagkakagawin, Lord, Lord, gabay mo po kami, Lord, sa mga malalayo, Lord, naway pagkita sa Lord, sa pagkasyon, Lord, ang mga kapin, Lord, naway, Lord, na maligtas po kami, Lord, ng mga naway, Lord, sa mga mga Lord, sa pagkakagawin, sa pangalan po, sa pagkakagawin, Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak Espiritong banal, ng mga tao nilalang. At ng tanang sa kalangitan. Amen. Natin ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang pag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalulatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon natin, sa kanyang kalulatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan. Mula pa